I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial and temptation, is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I
Amen. Good morning po sa lahat. Magandang umaga uli. At binabati kayo namin at maging ang mga lahat ng mga nasa Google, Sister Geraldine, si Ma'am Sister Emilia, good morning sa inyo at maging nasa FB Live. Bago ang lahat, mag-greets muna si Sister Irene. Bati muna po. Morning po sa ating lahat. Bag na tigat. Ito'y Kailokanuhan. At dyan sa Kabisayaan, may buntag sa inyong tanan. At dyan sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa indong kabos. At dyan sa Japan, kila Ma'am Flor, ohay gozaimasu. Stay tuned po ating mga mothers na nakikinig ngayon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay sayang makinig ng salita ng Diyos hanggang sa matapos. Salamat po. Amen. Sa second week na po namin pinag-uusapan ang commit to obey the Word of God. Si Sister Irene muna. Naka-ready? At ayun, sila si Sister Vicky. Good morning. Good morning po. Saan po kayo? Dito sa Maxicar, Magsaysay. Okay, greet muna po Sister Vicky habang naghahanda si Sister Irene. Amen. Muli, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Andito po kami sa Maxicar, Magsaysay. Sa may mabang-baba po. Nandito kami kay Sister Sheena, yung disciple ni Sister Jamaica. Ayan, kasama ko si Sister Jamaica, ang aking anak na mataba. So, yun po, enjoy po natin ulit sa umagang ito ang salita ng Diyos na mapag-aaralan natin. At nandito si Sister Sheila kasama yung mga anak niya. 4 po yung single mother. Kaya nakaka-bless po at pinapasok po kami dito sa bahay nila ng ganitong kaaga. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Sa mga FB Live din, kaya lang hindi namin makita, Brother Mark. Okay, amen. Good morning po sa lahat mga nasa FB Live. Si Brad Bore, good morning. Si Sister Rolin Sanet. Si napapaakyat. Si Sister Margie, good morning. Sister Myra, good morning po sa inyo. Si Brother Philip, good morning. Sister Gina, magandang umaga. At Sir Ariel, good morning po. So far, yung mga kasamahan ko naman yung dalawang nasa line. Si Raquel, good morning din Raquel. Kumusta kayo dyan? Si Sir Michael Boston, good morning po. So far, yun lang po ang nasa FB Live pa lang. Meron tayong 12 na viewers. Anyway, start na ni Sister Irene. Good morning po sa ating lahat. Ayan, sa buwan na to, ang ating theme is to obey the Word of God. Ayan po. Pag sinabing obey, to submit, ayan, na kailangan tayo ay magpasakop. Ayan. At yung ating taon na ito ay Year of the Commitment. Ayan, sabi nga. Ayan. Kaya sa buwan na ito ay to obey the Word of God. Paano ba tayo mag-obey? Yan. At kung paano ba tayo, ano ba yung mararanasan natin kapag tayo ay masunurin o nag-obey? Ang sabi nga sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Kaya nga kung tayo ay obedient, sabi rito, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Yan yung pag tayo ay nag-o-obey, dapat
hindi tayo nagdadalawang isip, di ba? Tuloy-tuloy. At meron siyang katapat na blessing, di ba? Kapag tayo ay obedience. Katulad kagabi yung aming Bible study dun sa preview. Kasi maraming bata eh. Butit natutuwa yung mga parents kasi yun yung topic namin about obedience. Ay tinakal namin dun yung na ano ba yung magiging result kapag ikaw ay obedience. Na simple lang yung nasa Bible sa Ephesians 6:1, sabi ko sa mga bata. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa verse 2 naman, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ano ba yung promise ng Panginoon? Na blessing to kapag ikaw ay sumusunod. Yung sabi sa Ephesians 6:3, yung kapag ikaw ay sumusunod, ikaw ay may respeto sa magulang. Yan, hindi lamang sa magulang, kundi higit sa lahat sa Panginoon ay meron yung karampatang biyaya, blessing. Ano ba yung blessing doon? Long life. Sabi nga ay sa verse 3, kapag ikaw ay sumusunod, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Kaya nagtitingin na sila yung mga bata nung yun yung aming topic kahapon. Kasi dinevotion ko muna sila. Sa chapter 10 ng Proverbs ay marami doon yung patungkol sa blessings na kapag ikaw ay masunurin, blessing talaga ang magiging resulta. Ganon din sa ating pastor na siya yung palaging nagpapaalala sa atin na dapat mag-obey, be obedience sa lahat ng mga kung ano yung nakasulat sa Bible. Ano yung mga commandments ng Panginoon. Na ano ba yung main thing, yung soul winning. Yan, na simple lang, kung tayo ay susunod, hindi mahirap gawin. Yan. Ang nagpapahirap lang sa atin, kapag hindi tayo obedience, ay yung puso natin na tayo yung nagpapahirap sa sarili natin. Kapag ayaw nating sumunod talaga, parang iisipin mo lagi ay, ang hirap. Pero kung ikaw ay nagsasubmit, ikaw ay sumusunod, wala namang mahirap doon. At nag-i-enjoy ka pa, di ba? Na wala namang mahirap kung pag sinabi ng pastor na tayo ay mag-commit para sa soul winning yan. Kapag sinabing church-wide soul winning, ay dapat nag-i-enjoy tayo, nandyan tayo, yung ating presensya na nag-join tayo sa mga soul winning. Yan. Kahit sabi mo, kasi ang iba ay ang taas, ay ang sakit tuhod ko. Yan. Wala namang problem. Magdahan-dahan ka lang. Yan. Na yung, alam naman natin dito sa Baguio ay puro bundok. Expected na yung may mataas na hagdan, mababa ka sa babang-baba, tapos pagbalik mo pataas, ay kayanin naman natin to sa pamagitan ng gabay ng ating Panginoon. Hindi naman tayo papababayaan ng Diyos. Na yung mga pinupuntahan nga namin ay, kung iisipin mo, parang hindi mo na kayang umakyat. Pero dahan-dahan, nakaahon naman kami kahit gano'n. Na kapag iniisip mo yung kaluluwa, na kahit sa sulok-sulukan ng, sabi nga up to the uttermost part of the earth, na kahit kasulok-sulukan, pupuntahan mo. Dahil maaaring hindi pa naabot ng salita ng Diyos yan. Kailangan ng tao yung salita ng Diyos. Ay iisipin mo yung meron kang concern sa kapwa mo na hindi pwedeng, hindi sila maligtas. Yan. Kasi andyan yung kalakip niyan ay yung obedience sa salita ng Diyos. Na sino bang unang nag-utos na tayo ay iwin natin. Yan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya walang problema sa pag-commit. Yan. Marami nagko-commit Kadalasan magpo-forward. Pero ang problema, hindi committed. Yan. Commit ng commit pero hindi naman committed. Kaya ang importante dyan ay
maging committed tayo kung ano yung ating vow. Kasi ito'y kasunduan natin. Agreement nga natin ito sa Panginoon na susunod tayo. Kapag susunod tayo ay walang atrasan. Yan, sabi, ang hirap pala. Walang ganon na kailangan tuloy-tuloy. Yan, continue. Yan, sa ating pag-obey. Bakit? Kapag tayo ay sumunod, blessing po ang katapat nun. At kapag hindi po tayo sumunod, ay curse, sabi nga. Kaya nga, ano yung dapat natin gawin? Pag narinig natin yung ganong mga salita, nabasa natin, apply. Yan. Apply thine heart to understanding. At ano yung dapat natin gawin sa salita ng Diyos? Magko-commit tayo. Susunod ay i-meditate natin to. Day and night, sabi nga sa Joshua 1:8. Kung mabasahin natin to, ay ano yung katapat? Yan, basahin natin sa Joshua 1:8. Maganda yung sinasabi sa Joshua 1:8. Chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Yan. And then thou shalt have good success. Yan. Ang daming blessing, di ba? Kapag tayo ay sumusunod, na kapag gagawin natin to, na hindi natin ihiwala yung salita ng Diyos, at tayo ay hindi lamang nagbabasa, iniintindi, kundi ina-apply din natin to sa buhay natin, isinasabuhay natin, ginagawa natin kung ano man yung commandment ng Panginoon, lalo-lalo na kung tayo ay nag-commit na mag-obey sa Word of God, ay may magandang blessing. Sabi nga, good success, prosperous, yan, masagana, di ba? Hindi mo na iisipin ano yung para sa kinabukasan. Sabi nga sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka na mag-worry. Ang Diyos ang bahala sa pangailangan mo. Ang gagawin mo lang ay sumunod. Ang gagawin mo ay siya yung lagi nating ipi-priority sa buhay natin, ano man yung ating ginagawa. Siya yung first lagi sa lahat na ating ginagawa. At lastly, obey it. Yan. Sundin natin. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Irene. I-summarize ko lang po yung sinabi niya. Sabi nga, kung ikaw ay committed talaga, wala namang mahirap na sumunod. Hindi mahirap na maging submissive. Kasi sabi nga, ang commitment ay isang vow na kailangan actionan natin kung ano yung gawin agad natin. Hindi yun pinagpapaliban o hindi lang yung parang sinabi lang, masabi lang na may commitment pero wala ka talaga, hindi ka sincere na yung commitment na yun gagawin mo talaga. At wag daw walain yung application na kung ano man ang napakinggan natin sa Word of God, ito dapat i-apply natin all the time sa buhay natin. Tapos once na ginawa mo yung according to all that is written, sabi nga sa Bible, sabi nga yung kapalit nun, good success and prosperous life. So, amen. Sister Benny uli. Sister Benny pala. Next. Amen. Good morning pong muli. At napakaganda nga po yung atin pong topic sa buwan po na ito. Pero ito po yung about commitment po na sa salita ng Diyos. At ito pong taon na to ay year of commitment. Kaya tayo po ay bilang isang mananampalataya ay andun po yung ating commitment na tayo nga ay iniligtas ng Panginoon. Kung ligtas tayo talaga ay andun tayo na susunod sa salita niya. Kasi merong iba na oo nga sinasabi nilang ligtas pero hindi naman nila sinusunod yung salita ng Diyos. Napaka-importante po talaga yun na na bilang isang ligtas ay
dapat tayo ay susunod sa salita niya. Na ang sabi nga po dito sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yon. Na tayo po ay hindi lang po yung physical na pagkain po natin. Ang Word of God po ay yun po yung pagkain po natin spiritual. Na kapag tayo ay hindi kumain ng spiritual food, tayo po ay manghihina spiritually. Ganon din po di po ba pag hindi tayo kumain ng physical na pagkain ay manghihina tayo, ay ganon din po yung spiritual po natin kapag hindi po natin ito pinakain ng yung salita ng Diyos. Na sabi nga po dito na ang Bible po ay yun po yung salita ng Diyos na dapat po nating pagbulay-bulayan sa araw-araw. At yung Bible is a breath of our spiritual life. That ito po ay Word of God na bilang isang iniligtas ng Panginoon, ay yun na po yung ating sandata bilang isang anak ng Diyos. At ito po yung food po ng ating kaluluwa at ito din po yung battle gear po natin sa ating pong pang-araw-araw na hamok sa mga kaaway ay yung pong salita ng Diyos ang napakatindi po talaga na pinakasandata po natin. At sabi nga po sa John 5:39, search the scriptures for in them ye think ye have eternal life, and they which testify of me. Yun po yung nagpapa-testify po sa bawat isa na ang salita ng Diyos ay yung i-search po natin ang salita ng Diyos everyday. At yan po yung ating sandata nga po. Pero ang ating pong pagsisearch po ng salita ng Diyos ay kaakibat po dyan yung prayer. Bago po tayo magbasa ay yung una-una po talaga na panalangin. Yan po yung napakatinding sandata po natin na manalangin po tayo kasi andyan po yung diablo na ano po sa atin anuhin yung ating attention o kaya yung kalaban talaga na hindi natin nakikita ay andyan na tayo ay habang nag-search tayo ng salita ng Diyos ay andyan naman ang Satan na bumabagabag sa atin kung minsan. Kaya dapat ang prayer po ay yun po yung dapat po natin na yun po yung una-una po tayo na manalangin po tayo na sabi nga po dito ay makikipag-usap po muna tayo sa Panginoon na yung prayer po ay at reading the Bible ay yun po yung ito po ay inseparable po ito na dapat po natin hindi wawalain. Na pag wala po tayong prayer bago tayo magbasa ng salita ng Diyos ay andyan po yung guguluhin yung ating utak, guguluhin yung marami po tayong hindi kanais-nais na encounter ganun po kung wala po tayong prayer. Na ang salita ng Diyos ay dun po natin mape-fellowship po ang Panginoon sa pagbabasa po natin ng salita niya. At ito po yung
combat spiritual warfare po natin yung salita ng Diyos. At napakahalaga po talaga yung salita ng Diyos na di po ba sa atin pong pakikinig every services sa ating pong mahal na pastor na unawa po lahat sa atin yung mahalagang salita ng Diyos. At yun na rin po yung atin pong ibinabahagi sa bawat pinupuntahan po natin. Yun po yung isineshare po natin sa atin pong na-encounter na hindi pa ligtas, lalong-lalo na po talaga yung kaligtasan ay yun po yung dapat po natin na ibahagi sa bawat isa. Kasi kagaya nga kahapon na-encounter ko yung isang ano na yan, yung tawag doon, nangangampanya. Sabing ganun sa akin ay, sino naman ikinakampanya nyo? Sabing ganun. Ay, ang Panginoon po ang aking ikinakampanya. Kaya ito po yung aming balota. Ito po yung spiritual ballot po namin na ipinamamahagi. Sabi ko po ganon. At nakakatuwa po na meron po yung isang nangangampanya na sinyiran ko. Kaparis nga nung sinabi ni Pastor na may pumunta dito nga na ni Aliping na kapag sila parang ang saya-saya nila na gumagala diyan, pero hindi natin alam yung meron po silang spiritual battle din na nakakamtan. Hindi lang natin sila alam, hindi natin nababasa yung kanilang puso at isipan, pero alam po natin na meron din po silang dinadalang mga kabigatan sa puso. At yun nga po na na-share ko yung Word of God sa kanila, salvation. At hapon nga yung isa, bagaman hindi niya ipinapahalata ay naiyak siya. Kaya sabi kong ganon ay napakahalaga po talaga ng Word of God. Sabi kong ganon na habang andito tayo lumalakad o kaya kung ano yung ginagawa natin ay una-unahin po natin talaga yung Word of God. At yun lang po. To God be the glory. Thank you, Sister Benny. Ano ko lang po, nang i-summarize ko lang sinabi niya. Sabi nga niya dito, the Bible is the Word of God na kailangan ay nagre-reflect ito sa buhay natin all the time. The Word of God na sabi nga ito yung food ng ating souls. The Word of God, ito yung powerful weapon against the wiles of the devil. At kinakailangan mag-search, aralin natin nang matutunan natin at i-meditate natin mismo yung salita ng Panginoong Diyos. At last, sabi nga, huwag nating wawalain yung prayer para sa kanyang for God's intervention, para maging maayos, lalo na kapag tayo humahayo, di ba, lagi pinapanalangin natin na ilayo tayo sa mga taong pilosopo na maaring makakasira ng ating testimony kapag pinatulan natin sila. Kaya nga ganun nga yung prayer. Kasi maaring, instead na maipakilala mo Panginoong Diyos, iba na yung pinakilala mo. Kapag naka-encounter ka ng mga taong mga pilosopo. Okay, so ako naman, last na lang Sister Vicky, sabi nga dito, ang Christianity, ito yung napaka-unique na pamumuhay kasi sabi nga ang authority kasi walang iba kundi ang Panginoong Diyos. So yung Word of God, sabi nga essential ito para sa ating paglago. At hindi ito mangyayari kung wala yung grace at knowledge na nanggaling sa Panginoong Kristo. Ang Bible, ito yung nag-set ng standard sa atin upang tayo magkaroon ng maayos na buhay. At sabi nga, the Word of God, ang bawat page nito, nang ipinakita dito kung paano ang Panginoong Diyos pinamumunuan o kaya iniingatan tayo at inaalagaan detalye to detalye sa buhay natin at sa lahat ng panahon. Ang Bible, the Word of God, sabi nga dito, preserve ng Panginoon para sa purpose na bigyan tayo ng instruction upang magkaroon tayo ng victorious life. Ang Bible, ito rin yung mayroong authority, final authority sa buhay natin as a believer. Nang ito yun din yung katotohanan
na mas mahigit pa yung katotohanan na yung Word of God nga na walang iba, na mas higit pa dun sa anuman accomplishment, anuman success meron tayo. So sabi nga sa John chapter 7 verse 24, judge not according to the appearance but judge righteous judgment. So ibig sabihin, ipamuhay natin ng maayos, ipamuhay natin kung anuman yung kinuman ng Panginoon Diyos para sa atin. Yung Word of God, ito yung may power na para tayo i-guide niya. Hindi yung ating natural na intellect ng tao, kundi ito yung pangunawa na ibinigay sa atin na walang iba kundi sa Panginoon Kristo. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng yung Holy Spirit para siya yung mag-remind, mag-control sa atin at patuloy na magsubaybay, gumabay ba sa atin para maintindihan natin lalo na yung purpose ng buhay natin. Bilang isang believer, sa mga natutunan natin sa John 16 verse 13, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So talaga yung ganun ka-importante yung Word of God. Na yun yung sabi nga, ito yung katotohanan na dapat ibinibigkas natin. Ito yung katotohanan, ang wika ng bilang isang Kristiyano at ipinamumuhay natin. So, mismo si Peter nga kung gano'n na lang kung paano niya pahalagahan yung Word of God. Kasi alam niya na ito ang sure na authority upang siya ay maging maikalat niya o ma-spread niya. Ito yung naging guide niya para lalong ikalat ba niya yung tungkol sa Panginoong Diyos na ipakilala niya kung paano niya pinakilala si Jesus Christ doon sa lahat ng mga places, sa lahat ng mga taong ni-reach out niya para ibahagi si Jesus Christ sa mga taong ito. At yung Bible nga rin sabi ito yung na kinakailangan nating inaaral na sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng maayos na desisyon sa buhay natin. Ito ang nagbibigay sa atin ng direction, clear na direction, at ito rin ang nagpo-provide mismo sa isipan natin para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Yung Word of God, ito naman yung merong power din na para tayo ay lumago. Ito yung tumutulong sa atin para tayo magkaroon ng transformation. Bilang isang anak na ng Panginoong Diyos, bilang isang tumanggap na, dapat nandoon na yung sinisikap natin na maging malinis. Hindi lang sa labas, kundi sa kalooban. Ibig sabihin nga yung attitude na hindi na maganda, pinapalitan na to. Yung buhay na, yung mga nakasanayang hindi dapat naangkop sa isang Christian, ito ay binabago na, hindi na ginagawa. So yung Word of God, ito rin ang tumutulong sa atin para ma-overcome natin ano man yung mga temptation, ano man yung mga opposition na dumarating sa buhay natin. Yung Word of God, ito rin yung nag-i-equip sa atin para serve natin ang Panginoong Diyos at ipamuhay natin yung katotohanan. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ano ba yung doctrine? Ito nga sabi nga yung Bible na nagtuturo sa atin tungkol sa katotohanan. Ano ba yung reproof? Ito yun naman nire-reveal sa buhay natin kung ano ang mali. Sa correction, ito naman yung nagda-direct sa atin para magkaroon tayo ng attention, gumawa ng tama. At instruction in righteousness, ito nagtuturo sa atin para mamuhay tayo ng maayos, mamuhay tayo ng tama. So, paano naman papasok yung obedience doon? Sabi nga yung obedience, ito yung hallmark ng ating salvation. Na kung ikaw ay sabi nga tumanggap, kung wala kang obedient heart, hindi ka tatanggap kasi wala doon yung pagsunod mo. Sabi nga dito, ang obedience din, sabi nga dito, ito ang Panginoong Diyos na mismo nag-set sa atin para tayo bilang anak ng Panginoong Diyos na sumunod ng kung ano yung instruction sa atin ng Panginoong Diyos. Yung sabi nga, tanggapin mo lang ang Panginoong Diyos,
at ikaw ay maliligtas. So, yung obedience, sabi nga ito din yung way para ipakita natin na ang Panginoong Diyos ay mahal tayo niya. At din, yun rin yung pagkakataon na para ipakita natin na mahal natin ang Panginoong Diyos. So, through obedience, nire-recognize natin ang Panginoong Diyos at ini-enjoy natin yung kanyang pagmamahal. Yun lang po. To God be the glory. Sister Vicky, handa na po kayo. Handang-handa na po at nag-alala baka maubos yung load namin. Load lang po yung pan namin dito sa Google Meet. At yun nga po, ito, nakaka-bless kasi 4 yung anak niya. Saka single parent, puro babae. Amen. Disciple ni Sister Jamaica. Kanina pa siya dumadaing kasi nga, ito nga yung mga anak niya. Siyempre, gisingin mo ba naman ng maaga? Pero, ayun, sa narinig niya po, mula kay Ma'am Det, kay Sister Irene, kay Ma'am Benny, ay talagang malaking tulong po kay Sister Sheena. Kaya sabi ko, Panginoon talaga ang nagdala sa amin. Kasi nung sinabi ni Sister Jamaica kagabi na dito kami pupunta, talaga iniluhod ko na sa Panginoon. At natutuwa ko kay Sister Jamaica kanina kasi naghahanap pa ng pamalo ng aso kasi nga may aso nga daw sila. Pati ako tuloy ko, sabi ko, asan ba yun? Sabi ko, madilim doon sa harapan. At nakaka-bless pag pinag-pray, ayan, nasabi din kanina, yung prayer talaga yung kasama natin, katulong natin sa lahat ng bagay. Amen. Alam ng Panginoon, pinag-pray ko kagabi, alam ng Panginoon talaga, kaya ako'y blessed na blessed. Sabi ko nga, amen. Kasi nga, sabi ko, wala naman aso. Nakakuha na siya ng pamalo. Tapos nung tawag ka na, sabi ko, para marinig tayo kung asan man yung aso. Nakakabis nung tumahol yung aso. Andito sa loob ng bahay nila. Ipinasok. Sabi ko talaga, Panginoon talaga lahat. May purpose kung bakit din kami pinunta rito kasi naya nga siya makuha yung mga anak niya. Pero sabi ko, kitang-kita natin na Panginoon talaga yung gusto na makapag-share ng salita ng Diyos dito sa loob ng bahay nila. Malit lang po itong bahay nila. Pero sabi ko nga, alam ng Panginoon yung pangkailangan mo as single parent. Kaya, ang ganda po, mula kanina, blessing if you obey. Yan. Ganyan din, pari-pari po tayo ng basta sa Deuteronomy, andyan lahat po yun. Kaya babasahin ko ulit. Iba naman yung verse, yung kay Ma'am Irene. At sapat na nakaka-bless yung pagpunta lang ng Mr. Jamaica. Alam ko malaking tulong kay Sister Sheena. At sabi ko, sa problema mo, ito yung pag-aaralan natin, yung pag-obey ng salita ng Diyos. Sabi dito nga sa Psalms, alam na po natin tong Psalms chapter 1 verse 1, sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Yun yung in-explain ko na kanina may naririnig kami, attentive naman Sister Sheena kasi talaga nakita niya salita ng Diyos yung pag-asa natin. Sa verse 2, sabi niya, ito po, but his delight is in the law of the Lord. Ano yung law? Ito yung word of God. Yan, kanina pa ini-explain ng mga co-host ko po sa mga nanonood po dyan, lalo na po sa ating mga nanay. Ito talaga yung the best na i-obey natin yung the word of God. Sabi niya, and his law that he meditate day and night. Ito yung talagang kaagapay natin. Day and night, hanggang gabi. Hanggang, yung nga, bago ka matulog, nakakabless pag nag-pray ka, paggising mo, pakita mo yung power of the word of God. Yung power ng pag-obey natin. Kaya, ito, ayan. Attentive Sister Sheena, natutuwa talaga ako. Kanina nga, yung pangalan niya, dinadaig na sabi ko, huwag kang mahiya. Alam na namin yan. Saka, ang nakaka-bless sa amin ni Sister Jamaica, ako bless na bless. Kasi nga, hindi siya active sa church. Kasi nga, single mother, pagka may magpapalinis ng trash, pag linggo, ginagawa niya. Kaya hindi siya masyadong active. Pero nakaka-bless kasi, bagaman hindi siya active, first time din niya pong manood ng devotion, ay nandito attentive. Hindi kagaya ng ibang nanay na every Sunday lahat ng staff pa, andyan, choir member, pagkasabi mo na magkon sa kanila, ayaw. Pero siya, na hindi active, ito, open yung bahay niya at tuwan-tuwa po siya.
Nakakapos talaga kayo. Salamat kay Pastor. Ang challenge sa atin, encouragement na pumunta tayo sa mga dinidisciple natin. Ako'y lalong na-challenge na sabi ko, Jamaica, ay siyempre kanya-kanya kaming area. Sabi ko, boss mo ako i-text na kung pupunta ka doon, sasamahan kita. Ako'y blessed na yung prayer ko nga, yung commitment ko sa Panginoon, yung testimony ko nung prayer meeting, na lalo kong mamahalin ang Diyos, lalo ako mag-active sa ministry, sa gawain. Ito, dinala ako ng Panginoon dito para yung commitment kong yon ito. Nakita ko talagang Panginoon po ang may plano po ng lahat. Amen. Huwag tayong matakot. Kasi ipagpipili natin yun. At ang gagawa yun, ang Panginoon. Gagamitin lang yung katawan natin, pero ang Panginoon po ang nagbibigay ng kalakasan, ng power, mula kahapon pa, yung kinikwento ko rin sila sa 13 habang hinatid kami dito na yun, nasalubong kami ni Mr. Krisha na malingki kami ni Mr. Benny na inayos pa niya yung damit ko ni Mr. Krisha kasi dalawa, may bitbit ako sa kabila ang balikat ko kasi namalingki kami at sabi ko salamat kasi nakita ni Mr. Krisha ko ano yung ginagawa namin ni Mr. Benny sa palingki na ayun, para makatipid, kailangan mo maglakad papunta sa jeep ng terminal ng jeep, hindi puro taxi, para ma-budget natin. Ganun po yun. Pagka nag-obey tayo, tulad namin, mula na karating kami sa church, nag-obey. Ito yung privilege na dadalhin ka ng Panginoon sa kailangan ng salita ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, sabi niya dito, and it shall come to pass if thou shalt hearken, diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Ayun. Ito po yan. Nililis ko ito. Tapos ngayon nung dinala ako dito, talagang andyan ang Panginoon. Dadalhin tayo anumang sitwasyon, na yung Sister Sheila, sabi niya, pasensya po kayo. Siyempre, 4 yung anak niya, 4 years old yung bunso. Talagang makalat ang bahay. Pero sabi ko, kitang-kita mo talaga bakit kami dinala rito. Talagang ito yung katulong mo. Pinaka-powerful na sa lahat ng daing mo, salita ng Diyos talaga ang tutulong. Kasi yung mga anak din niya, yung panganay, pupunta rin sa church. Pero sabi ko, talagang kailangan natin yung simbahan na may salita ng Diyos. Tulad dito, hindi lang araw ng linggo, ang PME Baptist Church, kundi sa araw-araw, may salita ng Diyos na ipapangaral para sundin natin. Kaya yung challenge ni Pastor nga po sa Monday, sa mga maliliit na bata, di ba? Na si Sir Ariel mismo na big blessed kasi ako din yung sa mga Bible story na nung bata, hindi namin narinig yun, ay andyan din na mula Monday, ayun, mula bata, di ba? Mari-review tayo. At magtuturo tayo sa bata. May maituturo tayo na maririnig natin sa Monday. Tapos sa Tuesday, sa mga high schooler. Sa Wednesday, sa college. Pero ngayon, sa Thursday, sa working. At sa Friday, ito, mga nanay. Na sabi ko, kita talaga. Amen. Kailangan natin mga nanay. Kompleto. Kaya kailangan natin mag-obey. Sabi ko nga, lahat ng sinabi kanina, mula kay Ma'am Beth, Sister Irene, kay Sister Benny, salita ng Diyos at prayer. Yung prayer na talagang tatanggapin natin, susundin natin yung salita ng Diyos. Sabi kanina, blessing if we will obey. At pag hindi na tayo nag-obey, curse. O saan tayo doon? Yun ang parating inaano ni Pastor. Saan tayo? Sa blessing o curse? Ang curse ay hindi lang yung mga masasamang kwan talaga. Ang mga sumpa na nangyayari. Yung, alam mo yun, yung nagsisimba ka, andyan ka lahat ng services, pero hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Sumpa na yun. Akala natin, yung parati na ang pagsunod lang yung atin ng Sunday. Hindi po, yung Great Commission. Yun ulit yung challenge ni Pastor sa atin nung prayer meeting. Na nandyan pa ba? Buhay pa ba yung soul winning natin? Na andun pa yung pinaka-utos-utos ng Panginoon. Na kaya nga tayo matututo, mag-obey para magamit natin sa Great Commission na yan. Ano yun? Yun, isi-share natin sa ibang tao at sa pamilya. Kaya basahin po natin yung blessings ay sa pag-obey. Tingnan po natin sa Psalms, ito po.
chapter, yung nga kanina, yung verse 2 na, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night. Ayun. At sabi niya dito sa Psalms 103, verse 17, sabi niya, ito po yun. Yun yung inaano ko kay, bawat kanina nagsasalita kayo, in-explain ko rin kay Sister Sheena at nakakabos kasi attentive talaga siya. Handa siyang sumunod. At sabi niya dito sa Psalms 103, verse 17, sabi niya po, the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. Ito yun, yung sinasabi ko kay Sister Sheena, na andoon yung biyaya, andyan yung kwan ng Panginoon sa pamilya natin. Sabi niya, everlasting to everlasting. Nasabi ko nga kanina, mula nung tumanggap kami sa Panginoon, mula nakarating ng church, anong ginawa namin? Mag-obey sa Word of God. Kaya ito, may enjoy po natin, sabi niya dito, from everlasting to everlasting upon them that fear him. Yung fear dito, ganun, yung lesson din namin sa Bible study, yung fear, hindi yung natatakot tayo sa multo, kundi ando yung respeto sa Diyos, ando yung pagsunod natin, at ando yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi kung di natin totoong mahalin ang Panginoon, hindi tayo makakapag-obey. Kaya ganun din, bilang mga anak, yun sinasabi ko sa panganay. Sabi ko, panganay, single mother si mama mo, ikaw yung katulungan ng mama mo. Kaya doon, kung tunay na mahal natin ang ating magulang, susunod tayo. How much more sa Panginoon na siyang magbibigay ng lahat-lahat sa atin, di ba? Kaya kailangan natin mahalin ang Diyos. And His, ito yung pinakamaganda, righteousness unto children's children. Sabi ko, hanggang kaapu-apuhan, hanggang sa susunod na generation, yung po yung ipapamana natin. Ano yun? Yung blessing. Kasi nga, tayo mga nanay, sumunod pang anak natin. Sabi ko nga, andyan, talagang yung diablo manggugulo yan. Pero ipakita natin, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Yung at baka si Sister Jamaica, pwedeng kasi baka maubos yung load namin. Amen. Sige. Yes po. Sige po. Thank you po. And good morning po sa ating lahat. And marami pa na naman ako natutunan. Dapat talaga ng mga nanay is yung payo muna yung obedience po sa salita ng Diyos. At yun po yung dapat kong i-practice sa buhay ko bilang isang nanay. Kasi may mga nakatingin din sa akin ng mga anak ko. Sinusundan nila yun. Paano pag wala akong salita ng Diyos? Ano mangyayari sa kanila? Ngayon pa nga lang di ba? Pero salamat po sa Panginoon dahil may mga ganitong devotion po tayo. At nare-remind din po ako. At itong Sister Sheena ay talagang sinabi ko sa kanya na doon tayo sa bahay niyo. Ganit pa nga siya, parang nakalimutan niya nun eh. Pero sabi ko, alas 5 tayo. Sabi, pero at least po na nandyan po yung willingness niya na patuloy kami sa kanilang patuloy. Tinanggap po nila kayo ganito kaaga. So yun po, nakita ko sa kanya na gusto niya pong matuto, sumunod sa Panginoon para din po yung blessing po ay sa kanilang pamilya din. Thank you po. Pambe, pwede na rin po. Sige, baka mawala na kayo ng data. Yung nga po. Thank you po. Good morning po. Good morning po. Nagpapasalamat po ako kasi yun nga po, na yun may pinupunta kong ganitong mga church, po kasi gusto ko talaga na gagabayan po kami ng Panginoon po sa aming tirahan, lalo na po sa sitwasyon ko kasi hindi madali yung sitwasyon ko pero kinakaya ko po. Amen. Amen. So, si Sister Sheena, Simeon, yung mga anak niya po, mula panganay, puro babae, 4 ito. Si Jenica, si Alina, si Aliana, at si Althea, yung bunso. Ayan. Ayan, hindi po talaga biro-biro. Single mother, at yun po, minsan, pag may magpalinis ng bahay, yun po yung trabaho niya. Kaya, yun, nakaka-bless kasi talagang dinala kami ng Panginoon dito. At nakita niya po yung kahalagahan ng isang anak ng Diyos. Tumanggap na rin po siya na talagang salita ng Diyos talaga ang maggagabay po sa kanilang mag-iina po. So, yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Vicky. Nag-echo.
Thank you, Sister Jamaica and Sister Sheila ba? Sheena. Okay, salamat sa inyong oras. Ayun nga sabi nga Sister Vicky na kapag ikaw ay sumunod, nandoon yung pagpapala na mula sa Panginoon. At kapag sabi nga niya yung promise ng Panginoong Diyos, hindi lang ngayon lang, kundi everlasting hanggang sa children's children pa. Ibig sabihin hanggang sa mga next generation pa. Kapag tayo ay inayos lang natin yung buhay natin. Kapag nandoon lang yung pagiging masunurin natin sa Panginoong Diyos. Sabi nga dito, di ba, lagi sinasabi ni Pastor na obedience is the key to success. So, yun lang yung ating pag maging simula natin, mag-obey lang na mag-obey. At makikita na lang natin, marirealize natin na kapag tayo ay sumunod, unang-una sa Panginoon, nandoon yung kanyang blessing at hindi curse. So, pakinggan nga natin si Sister Emilia. Morning sa ating lahat. Naririnig ba ako? Salamat din sa devotion na ito at marami talaga akong natutunan din na sabi nga ang pag sumunod tayo sa tama, dadalhin tayo sa tama. Yes, so, amen. nakikita na alam natin kung iba yung sinusunod natin, may consequence yun. So, sino ba ang may ayaw sa blessing? Of course, gusto natin lahat. So, gumawa tayo ng sumunod tayo para blessing yung matanggap natin. At yun lang po. Salamat. Amen. Thank you. Sino pang nandyan? Wala na yata Sister Geraldine. Baka may ginagawa na. Mark, pakiano nga yung ibang hindi namin nag-greet? Oo. Okay. Pakinggan natin naman din mga nandito sa studio, mga mothers. Sir Cherry. Amen. Good morning po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon. Muli sa narinig po namin ngayong umaga natin at thank you po sa mga host na wala rin po silang ibang sinabi sa atin kung gaano kasaya yung pag-obey. Kaya yun lamang po yung kailangan natin. Actually, marami tayong naririnig na ilalagay sa isip natin, sa puso natin. So, ang kulang na lang ay application. Yan po. Dahil napakasarap mag-obey. Tintin? Ayan po, good morning po sa inyo po lahat. Thank you po muli sa devotion na ito na in summary po ay ang pagsunod sa salita ng Diyos ay profitable unto all things po. Kaya andun lang po yung talagang pagsunod at nandyan po yung blessing. Thank you po. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga host po na nagsalita po ngayon dito sa studio at ayun nga po, nakakuha din po ako ng mga idea at yun po, itatry ko rin pong i-apply sa sarili ko. Salamat. Amen. Sister Geraldine, ano pong mai-share nyo? Ako gusto ko lang magpasalamat po dahil binigyan tayo ng chance na mag-isip po ng mabuti. Kaya I choose to be committed po. In that Amen. way, that is also seeking the kingdom of God first. Yun po. Amen. Thank you. Nakita ko rin si Ma'am Rachel kanina sa online, sa FB, maging si Sister ID. Good morning po sa kanila na hindi namin nag-greet kanina. Si Sister Julianne Bulyago at si Sister Cynthia Reyes, si Gwensa. Meron ba kanina eh? Sister Georgie, good morning. Si Raquel, good morning. Si Sister Tita, good morning po sa inyo. So far, na ano naman natin kanina na. So,
Maaga tayo ngayon. Hindi namin kasama po actually si Ma'am Sheila. Napagod yata galing sa biyahe. At si Lani Lynn Manansala de la Cruz. Pamangkin ito ni Sister Benny. Okay, good morning po. Patuloy lang po tayong makinig sa devotion, sa everyday devotion natin. Kasi marami tayong mapupulot na aral. Good morning din, Sister Cyril. At ganoon din po sa mga hindi pa namin nabanggit o kaya hindi nag-comment kaya hindi namin makita ang kanilang mga pangalan. Good morning po sa inyong lahat. To God be the glory. So, request na po namin ng closing prayer po, Sister Irene. Amen. Let's pray. Nakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa mga biyaya at pagpapalang pinagalag niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami muling magkita-kita dito sa Mother's Devotion online. Patuloy na i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ang mga mothers dito nakasama namin sa studio. Mula kay Ma'am Beth, Ma'am Benny, ganoon din po kay Ma'am Cherry, Ma'am Tien at Ma'am Riza. At yung mga nag-Google Meet, yan. Thank you Lord sa paggabay mo sa bawat isa sa amin at sa mga nag-join sa FB Live at sa Google Meet. Ikaw po siyang mag-bless sa bawat isa sa amin at patuloy na turuan niyo po kami mga mothers. Marami pa kaming dapat matutunan. Higit sa lahat yung pagiging obedience sa salita mo Lord God at kung ano man yung mga commandment mo Lord God. Tulungan mo po kaming mga mothers na maturuan din namin aming mga anak sapagkat hindi kami lahat ng oras ay malakas at righteous. Ayan, hindi kami perfecto pero kayo po siyang magturo sa bawat isa sa amin upang may maituro din kami sa aming mga anak at ganyan din sa aming pagpunta sa area sa paghahayo namin ay tulungan mo po kami na makapagkalap ng mga kaluluwa na aming mabahagian at madala namin dito sa church. Kayo po siyang magbigay ng mga tao na aming kakatukin, na aming maiimbitahan. At ganyan din po yung mga darating na aming okasyon, yung public servants week na sila ay paunlakan nila yung aming mga imbitasyon sa kanila. Gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami upang gamitin niyo po kami upang sila ay madala sa church. At ganyan din po ang aming pastor, aming mahal na First Lady, si Ma'am Sheila. Ingatan mo po sila at bigyan po sila ng magandang rest sapagkat sila ay galing sa biyahe. At tulungan mo po na matuto kaming makinig. I-open namin ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng salita mo, Lord God, na maging free yung aming pagtanggap sa salita ng Diyos upang hindi mahirap i-apply o gawin sa aming pamumuhay pang araw-araw. At kayo po siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa mga uuwi yan sa kanilang tahanan ay ingatan mo po ang biyahe nila. Mga pumunta sa area na nag-devotion ay makabalik sila ng maayos sa kanilang tahanan at patuloy na ingatan mo po kami sa buong maghapon at sa anumang kapamakan, anumang sakit. Patawad po anuman yung aming mga pagkukulang pagkasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat mga mothers. Thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Bukas po, family devotion. Amen. Okay po. Pwede po magsalita pa. Pasalamat ako kay sa ate ko, kay Sister Cyril. Nandyan, kasi pag Google Meet, hindi nakikita yung mga ka-FB Live. At least andyan Sister Cyril. Sister Cy, salamat kasi andyan ka. Nakita ni mami mo yung power ng salita ng Diyos. At ito po yung sinasabi ko, in example ko yun kay Sister Sheena, na yung mga alaga kong bata, noong umpisa kami ng church, ay nakakasama ko na sila sa gawain. At ito rin, Sister Jamaica, natutuwa ako kasi si Kelvin, yung disciple ko, nung
high school pa, at yung nakapag-asawa, biro mo kasama ko sa area. Kaya ang sarap po talaga na may disciple na makakasama po sa gawain. Yun lang po yung pinapasalamatan ko kasi ito yung apat na anak, Mr. Sheena, sabi ko, kunin ko yung isa o yung dalawa, dali namin sa church. Na yung nga, example ko rin si Krisha, na grade 4 yan, Sister Krisha, nadala sa church. At ngayon, nakakasama na rin sa gawain. Kaya yun yung bless na bless ako sa umagang ito na kung saan tayo dalhin ng Panginoon, magpagamit lang po tayo. Yun lang po. At tuwan-tuwa Sister Sheena, napapasalamat niya siya. First time niyang may ganito po dito sa bahay nila. At bukas, dito kami sa harapan nila, mag-uumpisa ng good news. Sabi ko nga, kahit yung 4 lang na anak niya, magtawag ng mga kalarong bata. At mag-good news po kami bukas ng umaga po dito. Yun lang po. Thank you, Pastor. Okay, amen. Thank you.